Get promos and discounts from Filipino startups. Check out our partners at the description. Jeneline Aligarbes is founder at Shadrach. Shadrach is an online shop for babywear such as woven wraps and ring slings. Hello, Jen. Welcome sa Startup Podcast. We're very happy to have you. Kamusta? Hello, Johnny. Good afternoon. Good afternoon din sa mga nanonood at nakikinig sa atin for today. Yes, I'm very happy to have you and Shadrach. Sa wakas, meron na naman tayong isa pang mompreneur to tell about her story dito sa podcast. So I'll start agad with the first question, Jen. So ano nga ba ang Shadrach? Ayan, thank you, Johnny. Actually, matagal na nating pinagplanuhan to, no? And I'm very glad na naimbitahan ng Shadrach for your podcast. I'm very grateful. Well, Shadrach is actually, I will introduce myself first. I am Jen, I'm mom of 4 and a certified baby wearing consultant and the founder of Shadrach Co., which was established in 2014. Ayan, so almost 10 years na sa industry ang Shadrach. It was named after my son. Yan. So my third baby. So what I am doing is I educate parents on proper and safe baby wearing, and we offer a wide range of different types of ergonomic baby carriers that is healthy for the development of baby's hip and spine. Ayan. Actually, napakaganda ng iyong description. Very brief but very talaga na-explain yung kahalagahan. Kasi when you're a mother especially and when you have children, when you have babies, very delicate yung kumbaga yung pag-treat natin dapat sa mga babies So, kailangan din na maganda yung choices natin ng mga baby wear. So, sabi mo nga, this is an online shop and you're also a baby wear consultant. Now, can I just ask you pwede mong pabigyang diin pa ito, yung kahalagahan ng pagpili ng mga maayos na gamit. Paano nga ba pipili ng maayos na gamit? Ano ba yung magagandang klase ng designs, magandang klase ng items ng baby wears for our babies? Ano ba talaga yung parang whole essence ng kahalagahan ng pagpili ng baby wears? Ayan, so magandang question yan, Johnny. Kasi sa panahon natin ngayon, especially for the moms, napakaraming option na makikita sa market, diba? So my advocacy is to help parents on proper and safe baby wearing by using ergonomic baby carriers. So, yung mga ergonomic baby carriers na yan, meron pa palang ergonomic, tsaka meron palang non-ergonomic, di ba? So, dito talagang napakalaki ng role ng pagre-research bago tayo pumili ng mga products na gagamitin natin for our baby. So, here in Shadrach, hindi lang kami basta nagbebenta, kami rin ay nag-educate muna ng parents sa tamang pag-carry sa baby, especially for the newborn. And, syempre, pag mga new moms, di ba takot pa silang humawak ng baby? Syempre, first-time parents yan, di ba? So, behind this product, merong science tayong tinuturo. Yan. So, makikita natin yung kaibahan ng mga healthy na carrier sa mga hindi healthy na carrier. O, di ba? Syempre, mako-curious na kayo. Ganun pa pala, di ba? Yeah. Actually, wala pa akong anak. I have to say this lang Pero I mean, my brother has babies, and actually nung dati takot na takot akong hawakan yung mga baby kasi alam ko na very very fragile pa yung lalo na yung leg part pag binuhat mo sila. So, usually nga pag magbuhat ka ng baby, kailangan talaga ang laki ng support doon sa parang neck part nila. So, minsan ginagamit pa yung bras. Of course, you can tell more about this Pero sige, pa-explain lang pa-explain lang ng word na ginamit mo, yung ergonomic. Napakagandang word niyan ergonomic. Paano nga ba na-design yung mga items na ito, yung mga baby wears para maging kumbaga ergonomic and talagang sakto doon kay baby? Yan. So, nabanggit ko nga kanina, di ba, napakaraming options. And sa pagpili pa lang ng mga carrier, overwhelmed na ang mga parents kung ano ba talaga yung tamang carrier ang gagamitin nila for their baby. So, minsan, na-end up sila na wag na lang gumamit ng carrier kasi parang mahihirapan si baby. Baka mabali lang yung buto ng baby ko kasi nga takot dahil hindi naturuan. So part of our program and also in-offer namin is ma-educate muna namin ang mga parents na gumamit ng iba't ibang klase ng carrier na ergonomic. So when we say ergonomic, ito yung carrier na nagsusupport sa hip and spine ni baby. So if the carrier is ergonomically correct or ergonomically designed, dapat mas malalim ang puwet ng baby kesa sa dalawa niyang tuhod kapag binitbit natin or ginamit natin ang
ang mga carrier or mga ergonomic carrier sa ating mga baby. So, marami kasi tayong nakikitang mga baby na basta na lang sinuot si baby na hindi proper ang position, which is unhealthy sa kanilang hip and spine. Syempre, di ba, first 12 months, napaka-delicate ng kanilang, katulad ng sinabi mo kanina, very fragile pa sila. So, importante talaga na magkaroon tayo ng informed decision or knowledge about different types of products or carrier, especially carrier na gagamitin natin for the baby. Actually, we are also offering carriers na pwede sa preemie. Pero syempre, pag sobrang liit ng baby, di ba? Ang nakakatakot hawakan, nakakatakot gamitan ng carrier. Pero kapag ginamitan mo ng tama, ang baby, ang very small baby, it's very healthy for them. Napakaraming benefits, both parents and child. Actually, yun nga ang silbi kumbaga ng pagiging ergonomic lalo na habang bata pa, habang kumbaga nasi-shape pa lang yung bones and yung muscles ng baby kasi when he or she grows up, kumbaga magre-reap kumbaga yung benefits of choosing a good product. Now, actually itong sinabi mo at itong si Shadrach, parang nakakabigay siya ng lakas ng loob sa mga parents tsaka sa mga would-be parents kasi totoo na minsan nakakatakot magkaroon ng baby kasi sobrang wala akong knowledge about properly nurturing babies pero now that meron palang Shadrach na kumbaga tumutulong mamili ng mga magagandang items for nurturing our babies. So I think nakaka-empower and nakaka-encourage them to develop families. Now, can we know more about exactly yung mga ginagawa ni Shadrach? You said na merong consultancy part tsaka meron kayong parang online shop part. So pwedeng pakwento lang ano nga ba itong mga exact na ginagawa ni Shadrach? Okay, so since sabi mo kwento, I will share my story muna, no? Start tayo sa story ko bago ko nasimulan na i-pay forward ito sa mga parents na gusto rin maka-experience ng hands-free baby wearing or freedom. So, kapag gumamit ka kasi nito, parang, alam mo yun, nakaramdam ka ng freedom na pwede mong magawa lahat ng bagay. Diba? Proper yung position ni baby while wearing, tapos ang dami mong nagagawa. Diba? Nakakaiba. So, kwento ko lang, no? 2014, I needed a way to keep moving while still ensuring that I still have time to spend with my children and the needs of my other children kasi may dalawa pa akong anak, diba? Well, it was a tough start and it felt like taking care of 3 children. Ngayon 4 na sila were so demanding and it needs a lot of attention and care. My husband is an OFW, so for sure maraming relate sa akin na from time to time, magkakaroon ka ng kasambahay, pero iiwanan ka, maiiwan ka na namang mag-isa. Ang nanay, hindi naman natatapos ang gawain, di ba? Hindi lang nagtatapos sa pag-aalaga ng bata. Kailangan mo magluto, kailangan mo maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay. And eto nga, sabi ko nga, bukod sa household chores, meron pa akong ibang anak na kailangang alagaan. And during that time, meron pa akong mga ibang businesses na naasikaso, yung mga transaction sa bangko. Paano, di ba, titigil ang mundo mo pag nagkaroon ka ng baby? So, ano ba ang tools na pwede kong gamitin para maging hands-free ako, para magkaroon ako ng freedom and mapurso ko yung mga bagay na gusto kong gawin bilang isang nanay. No, kasi doon na tumitigil nanay na ako, wala na akong magagawa. Dito na ako mag-i-stick sa bahay, maglalaba na lang ako, mamamalansya na lang ako, mag-aalaga na lang talaga ako ng bata. So, yun yung nakaka-empower doon. Yung kaakibat ng product na ito is to empower parents, especially moms, na nawawalan na ng pag-asa, na parang pakiramdam nila na paging nanay na sila, wala na silang magagawa. So, as a mother of 3 facing challenges, I turned to mommy groups for support. Importante yon. In a breastfeeding group, nag-start ako doon. So, I shared a photo of me baby wearing using a non-ergonomic carrier. So, nabanggit ko sa iyo kanina yan, Johnny. Meron tayong ergonomic carrier at meron tayong non-ergonomic carrier. So, ako, pinost ko yung picture ko using a narrow-based baby carrier. Pag sinabing narrow, hindi ito sumusuporta sa dalawang legs ni baby. Hindi nakaposisyon ng tama si baby and during that time, wala rin namang nagtuturo. So, I posted my picture while breastfeeding in a breastfeeding group only to receive a comment that it's not safety. Diba, syempre, alala ka, wala naman sigurong nanay ang maghahangad
na mapasama ang anak niya, 'di ba? Basta ako, akala ko binili sa market, binili sa establishment na mall na, 'di ba? Maganda. So that means tiwala ako na yung binili kong product is okay. So importante talaga yung pagre-research bago bumili ng isang produkto. Yan lalo na sa ating mga mommy na gagamitin para sa ating mga baby. So this prompted me to research baby wearing and led me to join baby wearing groups or baby wearing support groups. Oh wow, meron palang mga support group, 'di ba? So sa mga first time moms, huwag kayong mag-alala, find a support group. Meron kasi dati nung first and second ko walang support group, lalo 'di ba? Ang ganda na ng ano natin ngayon ng social media kasi marami ka nang mahihinga ng tulong. Pero syempre, research nyo rin yung mga group na sinasalihan nyo, di ba? Just make sure na makakatulong talaga ito sa journey, sa parenting journey nyo. So yun, so nag-research na ako and I was introduced by a concerned mom na who reached me out na meron palang baby wearing na tinatawag. So ano ba yung baby wearing, no? Ang baby wearing, it has been practiced for centuries around the world. So matagal na pala to, imagine, ginagawa na to ng ating mga ninuno, 'di ba, ng mga matatanda noon na ginawa lang nating moderno. Bakit ba tayo nagbe-baby wear? Para makapagtrabaho sa bukid ang mga nanay. Nakikita mo ba yung mga badyaw, yung mga nasa Baguio, bed na nakasabit yung kanilang anak? 'Di ba? We need to continue yung ginagawa nila at hindi natatapos lang na sa bahay lang tapos wala na silang magagawa. Kailangan nilang magtanim sa bukid, 'di ba? Kung napapansin nyo noong unang panahon, bit-bit nila yung anak nila, pupunta sila sa bukid, magtatanim sila, and dadalhin ulit nila yung anak nila sa bahay, kasama nila yung anak nila. And ginawa lang natin itong moderno sa panahon ngayon, in-apply lang natin by using a product that is, certified, safety tested, approved by mommies, magagandang quality of materials. Diba? Syempre, yung mga product na pinipili natin, finit na ito natin sa taste ng generation natin ngayon. So, dito nagsimula ang kwento na I love the feeling of paying it forward. Imagine, nakadikit sa akin yung baby by using a hand-woven wrap. I don't know if you're familiar with hand-woven. So, yung mga hand-woven, yung mga hinabi natin na ginawa ng ating mga lola noong unang panahon, makikita ito sa mga, actually karamihan sa mga provinces, di ba? So, nagkaroon ako ng idea na why not help our local weavers, which is a dying culture na, dying tradition na siya. Then, I approach a community na sabi ko, alam mo wala akong background ha, kasi parang first time kong papasok sa business. And sa una, hindi siya talaga business ang inisip ko. The first thing in my mind is to help the community, 'di ba? Na magkaroon sila ng at least kahit kaunting kita na matulungan yung mga local weavers natin. So, sabi ko, ako bahala sa marketing, ako bahala sa product, ako bahala sa supplies, bibigyan ko kayo ng supplies. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob ko, but the passion, I was driven by passion, alam mo yon na makatulong sa mga local weavers natin. Kasi sabi ko, ang daming mommies, ang daming nahihirapang magkarga, ang daming nahihirapang mga nanay na kailangan magpatuloy sa buhay, pero wala silang ginagamit na tools. Who would have thought na ang isang badyaw na makikita mo sa kalsada na magamit-gamit ang carrier, for sure nakakita ka na, 'di ba? Yung mga namamali mo sa ganyan. They are just using a cloth. So yung cloth na yun, sabi nga sa negosyo, ang nakakakita ang siyang kumikita. So di ba parang, oo nga no, pag naranasan ng parents na magkaroon ng freedom na marami akong magagawa na kahit wala silang kasambahay at meron lang silang baby carrier, they can continue yung mga ginagawa nila sa bahay nila. 'Di ba? Being hands-free. 'Di ba? Yung bond between the parents and the child, hindi mawawala. Magtutuloy-tuloy yung buhay nila. And ako yung patunay na patotoo. 'Di ba? So, na-empower ako ng baby wearing, ng mga ergonomic baby carrier. So, yung pag-bash sa akin or pag-comment sa akin na hindi tama yung ginagawa mo, ginagawa ko.
para Mm. mag-produce ng isang product na makapagbibigay solusyon para sa mga mommies na katulad ko na nagkakaroon din ng struggle, 'di ba, to take care of the household ng family, 'di ba? So, yun doon nagsimula yung desire ko, yung passion ko. First is to help our local weavers kasi during that time, 2014, we are dominated by international brands. So, puro mga Yeah. international brand lang yung nagbebenta dito sa Philippines na mga hand-woven wrap, hand-woven ring sling. Na syempre, nag-research ako. So, imagine, yung price range started from $1,000 to $100 to $300 and more. Depende pa sa blend ng fabric, may silk, depende, may wool. So, syempre, dito sa atin sa Philippines, 100% cotton lang yung offer natin, di ba? Dahil yun yung available and applicable sa ating weather. So, doon nag-start yung aking passion for this business and talagang I felt in love this business. Baby wearing saved me. For me, it is a powerful tool for a lot of parents. And for me, it's more than that. More than that. I Yeah. still can't imagine, di ba, na paano ko maaalagaan yung mga anak ko without baby wearing. Kasi naging 4 na sila eh. After Shadrach, may nasundan. So, imaginein mo taking care of 4 children tapos wala akong kasama, wala yung husband ko, di ba? Ako lang yung mag-isa. Eh, yun nga, isang anak lang ang hirap na mag-alaga, di ba? How much more 4 children ang aalaga? Yeah. I have to give my applause. Actually, first of all, napaka-inspiring ng iyong kwento. First of all, yung sa may, hindi lang pala siya basta-basta move-in wares. Ito ay nakakatulong din sa industriya ng ating mga local weavers. So ang ganda na nakakasupport tayo ng mga mothers and nakakasupport din tayo ng local industries. I can feel the passion dyan. And ang ganda rin na ang nagda-drive sa iyo at sa iyong business, sa iyong negosyo ay kumbaga not just profit, not just money, but yung passion talaga to help these people around you. And totoo, no, ang galing actually nung sinabi mo nga about this baby wears na nakaka-empower siya. Hindi lang siya basta-basta for ergonomics, although malaking bagay yun, pero to empower yung mga moms, lalo na yung mga maybe may single moms or yung moms nga na mag-isa lang sa bahay because maybe like the husband is an OFW. So nabibigyan ng mas madaming capability to work all around yung mga nanay, yung mga mothers. So speaking of this, so malaking bagay din sa mission ni Shadrach ang pagtulong sa mga ibang mothers. So paano nga ba nangyayari like yung pagtulong sa mga mothers? Ano yung proseso? Like for example, merong isang mother na interested na magpatulong sa baby wears, ano yung mga pipiliin, paano bibili. So paano sila lalapit sa Shadrach and paano mo tutulungan? So how does it happen really in Shadrach? Shadrach, yes. First, they need to book a consultation. Ayan. So, free lang ang aming consultation. Huwag kayong mag-alala. Baka isipin nyo, nako, baka mahal. So, free lang siya. Actually, ang mission naman namin is to educate muna yung parents. Kasi pag na-realize nila na they need the product, you will buy it. True. Actually, we're not selling the product. We're selling the solution. So, yung kailangan mo, bibilhin mo talaga. So, dito walang pag-push. No, hindi ka namin ipupush na bumili na ito, bilhin mo to, ganyan. Walang ganon. Kasi pag naintindihan mo na kailangan mo to at magbe-benefit ka dito, bibili ka ng product namin. Yeah. True. And so, magbubook lang naman kayo ng consultation. Actually, yung iba, pag naintindihan nila through research, mababasa lang nila yung mga comment or reviews ng mga parents na nakabili na sa amin. Actually, hindi na sila pumupunta kasi naiintindihan na nila yung value na pinibili nila. So, yun. Yeah. And then yung si Shadrach, so yung website ay shadrach.co. So, paki-search na lang si Shadrach. Kung siya lalabas sa Google if you search Shadrach. SHADRACH. So, ang nakita ko, it's actually more of a collection, So, you also curate these items or parang itong mga woven wares na ito, yung mga slings, baby slings na ito ay wini-weave ng ating mga weavers, mga Filipino weavers. So, paano mo exactly kumbaga pinipili yung mga items na ito? Paano naman yung parang sourcing of these items? And do you also parang contribute in like the design and development of these items na nanggagaling doon sa mga nagwi-weave? Yan. Well, actually, masyado ng malayo pa pero malayo na ang Shadrach. Yan, syempre, pero kailangan nating mag-innovate din. Like what I've mentioned a while ago,
no, kailangan nating sumabay sa trend, especially sa design dahil syempre, mga Gen Z, millennials na ang ating mga client ngayon. So, dapat naaakma sa kanilang taste. Kaya naman, noon kasi, alam mo naman, very traditional ang design ng mga handwoven natin. So, pagdating sa color, ayan yung mga contribution, kailangan, ako yung nagsusupply sa kanila ng mga threads. Ito yung threads na gagamitin natin. For example, for this year, ang team natin is puro pastel lang. Pastel color lang para malamig sa mata. By next year, ganito naman ang goal natin. Puro naman tayo pattern like diamonds, mga ganyan. Or may plain weave din. So, para ang mga parents, nai-inspire silang tumingin, wow, ganito, parang very special, made with love, 'di ba? Kasi very tedious talaga yung process ng paggawa ng isa pa lang na ring sling or isang hand-woven wrap. Kaya pag nagkaroon sila ng ganito, talagang sobrang iti-treasure nila. Kasi napakadaming magagawa. Kahit after na ng baby wearing journey nila, they can make it like a hammock, 'di ba? Duyan, remote, shawl. Pwede nilang i-turn into another usable item. Like ako, nung tapos na yung journey ko sa baby wearing, ginawa ko na siyang, what do you call that? Throw pillow. Or yung pillow. 'Di ba? So, this is a very special fabric. No, yung mga ginagamit din namin dito is not synthetic. Dapat very friendly sa skin ni baby. Gumagamit lang tayo dito ng mga baby-friendly na mga fiber. Ayan. So, very special talaga yung mga sling na ginagawa namin. Hindi siya tinipid. Hindi rin siya basta-bastang product na or tela na makikita mo sa market na binili lang dyan tapos yun na. So, from the scratch, alam mo yun, pagpili ng yarn, pagpili ng kulay, dye ng thread pa lang or ng mga yarns natin, doon nagsisimula yung process. Tapos mag-weave ka pa. Alam niyo naman yung proseso ng pag-weave, di ba? Ginagamitan lang ng kamay. So, bago tayo makapag-produce ng isang carrier, it takes 1 week. Isang carrier pa lang yun or isang ring sling. Actually, matrabaho din naman talaga ang paggawa ng mga ito. Now, if anyone, if they go to the website, makikita nila dito yung collection, posible bang they directly buy? So, posible bang nagustuhan nila yung isang bagay, yung isang, maybe let's say, isang sling, they just buy from the online shop and then they get it. So, may ganun din mang process dito kay Shadrach. Yes, meron. Basta available sa aming website, sa aming mga platforms like Lazada or Shopee, you can buy it na. Pero there are parents now, they are willing to wait, especially pag naubusan kami, they are willing to wait kasi nga pwede naman nating i-customize yung design ng wraps mo or ring sling. Pwedeng gusto mo diamond ang design, pwedeng heart pattern, mga ganyan. So, customize. basta willing to wait sila kasi nga matagal siyang din. Yeah, okay. Yeah, actually, so ang ganda, I mean, isa ito basically sa mga episodes na feeling ko dapat papakinggan dito sa podcast. Very very one of a kind itong business at itong pagpapatakbo dito sa business na ito. Very niche siya. I mean, baby wears. Pero, kumbaga yung puso na nagdadrive sa likod nito ay actually very powerful. So, balikan lang natin yung parang mga ilang kwento pa, nakwento mo na yung story of how it all began. Pero yung stories naman of how you run this business. So, kamusta ang experiences maging isang founder, maging business owner, and especially maging mompreneur? So, how did you find your first customers? How did you find your network of businesses or kumbaga yung mga partners mo sa business world? So, how did it go as a business? Well, I will be honest with you, Johnny. Syempre, ayoko namang ikwento lang yung maganda. I will also include the failures of being a mompreneur. Kasi being a mompreneur definitely comes with highs and lows. The biggest challenge has been the juggling act. For sure, marami makaka-relate sa akin ng mga mompreneurs din, of trying to find the balance between family, ministry, community, and syempre, kung hindi lang ito yung business mo, diba? And businesses. It has been a journey driven by loads of passion, but it hasn't been an easy one. Yan. So, kailangan dito, sabi nga, being a mompreneur is not for the weak. So, kailangan matibay ang loob mo, buo ang loob mo, determinado ka. So, I found when I'm doing something that gives happiness to others, doon ako nagkakaroon ng energy and willpower to go to the extra mile. Because I want to magnify my existence by helping others and be true
to what I value most. So, katulad ng nabanggit ko nga sa'yo kanina, mahirap siya kasi ang pinupush mo dito, hindi lang basta makabenta ka. Ang pinupush natin dito is ma-educate mo na yung parents. 'Di ba? Pero most of our target market or audience, sometimes they are looking for the price. 'Di ba? Titingin mo na sila sa price na pag namahalan sila dun sa price mo, ay, hindi na ako bibili, mahal eh, pahanap na lang ako ng mura. Without, 'di ba, researching kung ano, bakit ba siya mahal? Or bakit? Kasi, to be honest with you, hindi mura yung product ko. But I would say that this is priceless. Lalo na pag na-try mo na, sino ba yung ilalagay natin sa loob ng carry? True. Very true. Diba? Our precious cargo, our precious baby. So, kung gagamitin mo lang yan ng mga product na sure ka ba sa tahe, sure ka ba sa ginamit na materials, diba? They don't care about your baby. They just care about the money, diba, na kukunin nila sa'yo. So, for me, yun yung pinaglalaban ng Shadrach. Yun yung talagang hanggang ngayon, for the past 9 years, bumabalik kami sa aming why kung bakit may Shadrach. To pay forward the many benefits of baby wearing, to teach them the proper and safe baby wearing. Kasi kung benta-benta lang, pwede naman akong kumuha ng kung anong carrier, just bibenta ko na sa'yo. Magsuot ka na ng carrier and I don't care about your baby. Diba? So, ayun yung kaibahan namin sa mga carriers na makikita nyo sa market. And syempre, hindi tayo sure kung sino yung manufacturer ng carrier na nabili mo, 'di ba? Pwedeng mura mo nabili, pero hanggang kailan mo yan magagamit? Mapapass on mo ba yan sa next baby mo? Mabebenta mo ba siya ulit? Kasi dito, very proud kami, Johnny, to say na may value pa rin, may ROI. Pag natapos yung journey nila sa baby wearing, tapos na sila gumamit, they can sell it again and at least 50%, 30% of their investment mababalik sa kanila. And very proud to say then, Johnny, and sobrang proud ako sa aming product na yung mga collection of carrier namin, especially for the hand-woven ring sling and hand-woven wraps, meron talaga siyang value na pag sinabi ng hand-woven yan, ibig sabihin, pwede mo pa yung ipasa sa apo mo, sa anak mo, ganun katibay na product. Hindi siya basta-basta product na pag may expiration. Yeah. So, hindi ko pala nabanggit sa'yo, Johnny, na aside from hand-woven wrap and ring sling, when it comes to innovation, meron na rin kaming mga instant carrier na tinatawag or sinasabi natin mas madaling gamitin like a backpack. So, nag-innovate na rin kami ng mga ganong design para sa ating mga Gen Z parents, mga on-the-go parents na walang tiyagang gumamit ng mga tela o ng mga ring sling. Pag na-intimidate sila na, naku, baka mahirap, baka malaglag yung baby ko, parang nakaka-intimidate gamitin. Naku, may learning curve pa pala yan. Gusto ko yung madali lang gamitin, yung isi-shoot lang si baby, okay na. Pero healthy pa rin sa hip and spine ni baby. Meron na rin kaming mga ganong carrier. Actually, itong si Shadrach, now that you're saying all these things, siya level, more than basic level siya. Kasi tama yung sinabi mo, if Shadrach is just a basic business, kumbaga yung typical online seller, magbebenta lang ng kahit anong carrier, ng kahit anong baby wear. Pero, very careful kasi yung pag-consider and pag-develop nyo ng products kasi you're actually also bringing something new to nurturing babies. Kumbaga, hindi lang basta-basta mga carriers, hindi lang basta-basta mga baby wear, kundi mga, ergonomic baby wear na makakatulong sa pag-nurture and pag-develop ni baby later on. So, ito yung isa sa, kumbaga, nagbibigay kay Shadrach ng dagdag na value para sa mga Pilipino. I mean, right now sa Pilipinas, tayo very young yung population and ang taas pa na fertility rate natin so medyo booming industry nga yung, ang daming babies, so let's make products for babies. So maybe maraming negosyo dyan na papasok. Pero you are adding another layer dito, you're adding another level. May part ng education, tsaka may part talaga ng puso na mas ayusin natin yung pag-aalaga sa ating mga babies. Now, nakikita ko sa iyong background, Jen, parang meron kayong office, So, tama ba na nasa office ka ngayon ng Shadrach? Bigyan kita ng konting tour. Heavy tour talaga, ayan. So may office kayo. Yes. So, ayan, very small office.
Dito na. Kahit sa mga nasa podcast so tignan na rin yung video sa my Yes, office ang Shadrach. So, yes. kamusta na pala ba ang team Here. ninyo diyan so have you grown the team? Have you grown the organization to other teammates or to other people working kay Shadrach? Ayan. So, at first, di ba, one-man team lang ako. Ayan, Mm. talaga ako. So, siguro naman lahat ng mga mompreneur or nagsisimula, doon din naman na sila lahat. Sila yung mag-order, di ba? Sila yung marketer. Sila din yung mag-deliver. Yan. So, right now, meron na kaming actually mga 8 bukod sa, meron kami mga Wow. 8 programmer yung gumagawa ng, of course, website Oh. namin, nagme-maintain, ayan. Actually, nag-start din naman sa mga kamag-anak. Siyempre, dapat kamag-anak mo nang tutulungan mo, di ba? Magkaroon din ng job and friends. And ang one of the, rin namin, mission din namin, dito sa Shadrach is, mommy din yung magiging Oh. empleyado. Kasi nakaka-relate, especially for the schedule, wala akong binibigay sa kanila na schedule na kailangan from 8 to 5 nakaupo ka dyan. So, usually, yung mga new moms, mga buntis, gising sila ng madaling araw. So, kung gising ka ng madaling araw, pag may nag-inquire, ayan, so meron kaming customer support. Oh. Walang oras. Ayan, kung gusto mo sumagot, nasa jeep ka, may nag-inquire, you can answer the inquiry, ganyan. So, meron kaming customer support. And meron din kaming social media manager, which is yung anak ko na ngayon, di ba? Oh, Diba? wow. So, syempre, kailangan, tayo nag-i-innovate din pati yung technology. Diba? Yung mga ginagamit natin ngayon, like mga Canva, ayan, gustong-gusto ng mga Gen Z natin yan. So, doon sila magaling. Ayan. So, meron din akong graphic designer, tapos e-commerce manager, kung saan, yun lang talaga yung nag-manage ng e-commerce site namin. Then, meron naman din kaming actually, tag-iisa lang to hindi to madami. So, less than 10 lang kami. Kasama din dito yung mananahe. Marami na rin yun. Kasama yung mananahe, weavers namin. Oh. And actually, gusto namin palakihin yung weaving team namin dahil ito talaga yung kailangan kong buhayin. Kasi nga, di ba, parang dito ako nagsimula dito ako na fell in love. So, dapat mag-continue pa rin yung tradition. And since sabi ko nga sa'yo, yung mga weavers natin na matatagpuan sa mga provinces, di ba, matatanda na sila. And ayaw na itong manahin ng kanilang mga anak kasi nga they feel like wala namang pera dito tapos matanda na kami, gano'n. And may mga weavers na kami din na bumigay na, nawala na. So, sabi ko, kailangan ko ng mga young radical weavers na kailangang matrain para ma-pay forward. And, syempre, kung yung mga product namin is ibibigay lang namin ng sobrang mura, paano kami mag-i-improve? Paano kami mag-grow as a company or sa business? Paano kami makakatulong sa iba? Paano ako makakapag-provide ng jobs? Kasi diba, it's not just about myself. It's about thinking of other people na tutulungan mo din na magkaroon ng hanap buhay. So, kapag nakikita nila na, bakit ganun? Ba't ang mahal-mahal naman ng product? So, emphasize ko na hindi mura yung product ni Shadrach, pero ayan, high quality naman ang mga product natin at talagang pinag-isipan. Kasi kung i-compare naman ito sa mga international brand, talaga namang pwede tayong makipagsabayan. Very proud naman kami doon. And our products is internationally safety tested, which is kasama yun sa cost na namin para masigurado na safe ang product na binibenta namin. Yeah, and tsaka kahit naman medyo pricey, although hindi naman siya ganun ka-pricey, I mean, saktong pricey lang. Pero at the end of the day, I mean, kung ka-level naman niya yung mga international, you said na internationally safety tested siya, and yung pera na yun ay mapupuna din sa ating mga local weavers, kumbaga sa local businesses. Kumbaga, why wouldn't I choose that, diba? So, ang ganda actually, I mean, and you said the right word, and medyo nagka-goosebumps nga ako when you said it, na parang you are reviving sort of kumbaga weakening industry, and you want these radical young weavers. Kumbaga, nabanggit na to dati dito sa podcast na farming, medyo matatanda na yung mga farmers, medyo weakening na nga yung industriya na ito. And now that you mention it, yung weaving, yung paggawa ng pag-turn ng kumbaga cloth, ng fabric, ng textile into these items, medyo matatanda na rin yung mga nakakaalam nito. So we need young radical people who will revolutionize and kumbaga revive
stronger this industry. So ang ganda actually ng ginagawa ni Shadrach. Ito yung sinasabi ko na you're bringing another level. Kasi you're not just selling, pero you're also like empowering a whole industry. And in this case, ayun nga, yung weaving industry ng Pilipinas. Now, i-wrap up na natin itong conversation. Napakaganda actually, Jen, ito. Pero ano nga ba yung parang mismong vision and ano pa ba yung mga future ninyong gagawin dito kay Shadrach? How do you see Shadrach pa evolving, going bigger? What's your next plans ba for Shadrach? Nako, sobrang, alam mo ba, minsan ayoko na matulog kasi sobrang daming idea na pwedeng gawin ang Shadrach, no? Pero syempre, alam nating malayo pa yon. Pero ito na yung mga future plans and vision namin for Shadrach. So number one, of course, product expansion. So introducing new ergonomic and innovative baby carrier designs, accessories, and baby wearing solutions. Yun. So to cater mga broader range of customers. Syempre, hindi lang naman para dito sa Pilipinas. And of course, we are targeting also our foreign clients. Ayan. So, number two, yung market expansion, yun, mas scale pa namin sa wider audience. Kasi, syempre, alam kong malaking gastos pa yan, di ba? Alam mo naman, ang pinaka-magastos talaga is marketing. So, pero we want to have a wider audience both locally and internationally. Makilala naman tayo, 'di ba? Yan kasi napakarami True. baby and mom sa buong mundo. So through online channels. Ayan, buti na lang, thank God for the digital platforms. Yan, di ka ba? We could be able to do this thing free, 'di ba? For free. So, partnership with retailers, participation in baby expos and events, yan, ginagawa na namin siya ngayon. So, matatagpuan nyo rin kami sa mga bazaar, yan, minsan sa SM Mega Mall. So, iba't iba, yan. Just visit our website lang pag may mga events kayo na gustong puntahan, yan. Number 3, community engagement. Syempre, hindi tayo dapat magpahuli, 'di ba? So, kailangan nating, meron tayong sinusuportahan na community. So, dapat me as an owner, it's my responsibility na hindi ako mapagod para sa kanila. Kasi, 'di ba, parang iyon yung naging inspiration ko talaga. So, kailangan pa akong mag-provide ng training, support sa mga weavers natin para, alam mo yun, contributing to the preservation of traditional weaving techniques natin. Hopefully, mas maging innovative pa, 'di ba? So, yun. And also, we are partnering with mga bloggers, 'di ba? Mga TikTokers, ngayon. Kasi Influencer marketing, yeah. kaya kasi andun na lahat, mas madali nilang naiintindihan, mas madaling na-explain. Alam mo naman medyo mas madali ang learning kapag nakikita, 'di ba? Nakikita na nila agad yung product, paano gamitin. So, yun, doon kami ngayon nag-i-invest yan sa mga vloggers natin, mga mom influencer na makakatulong din para mapag-usapan yung product. Ayan. So, syempre, importante pa din yung customer experience. Dito kami nakilala sa, sabi nila, excellent customer service. Diba? So, wrap up nga natin na pag-usapan natin kanina. This is not just about selling the product. So, we are giving the value to each of our customers. Yan. So, we are giving and providing talagang exceptional service. Yan. Personalized fitting consultation. Kaya, may pwedeng one-on-one, pwede ring group consultation. And that's for free. Walang bayad. Pero, i-compare natin sa ibang bansa, ang consultation mahal. Pero dito kasi sa Philippines, since ilan pa lang kaming baby wearing consultant, I think below 5, yung dalawa pa nag-migrate na sa ibang bansa. So 3 na lang kami dito sa Philippines, isa lang yata ako sa Metro Manila. So yan yung mga goal natin and vision for Shadrach. So it's very it's very special, baby wear consultancy and with a curated collection, and you're actually creating a brand na hindi lang pang local kundi pang international. So ang ganda tignan, maybe in the future ma-achieve yan na merong strong international baby wear brand na actually nanggaling sa Pilipinas and woven by Filipino weavers. So maraming salamat, Jen, for this conversation. Very inspiring actually ang episode na to and very empowering, and ramdam ko yung passion na
kumbaga ang lalim ng pinaghuhugutan ng startup or ng negosyong ito. So if our listeners pala want to know more about Shadrach, maybe you can lead them to the Facebook page or to the website para if they want to know more, if they want to avail yung consulting for baby wears, or maybe they want to check out the item. So can you invite them to visit your channels? So we have a website, www.shadrach.co. Yan, and you can also purchase our product from our platforms, Lazada and Shopee, shadrach.co. Also, we have Instagram and Facebook, shadrach.co by Mami Jen and shadrach.co. Yan, so madali lang, shadrach.co, lalabas na yan. Even sa Waze, ilagay nyo lang shadrach.co, diretso na yan dito sa office. Ayan. Oo. Saan pala yung office niyo? Dito lang sa Quezon City. Actually, yung bahay ko, nilagyan ko ng small portion of office para, 'di ba, hindi na ako magre-renta sa labas, which is, 'di ba, napakamahal din. So, kailangan mami tayo nagba-budget tayo. So, dapat doon pa lang, 'di ba? Matalino na tayong pumili ng mga bagay na kung saan tayo makakatipid. Ayun. So, maraming salamat, Jen, for this conversation. And thank you for what you're doing for, kumbaga, para mas palawakin pa, mas palakasin pa ang ating mga industriya, and of course, for our Filipino moms. Thank you, Jen. Thank you so much, Johnny. Thank you so much. I hope you learned something from me. May mga takeaways. Madami. Thank you. Thank you so much, Johnny. Thank you very much to our 42 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and many more. 1 CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, the next evolution of digital trust, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. And Space PH, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. UBI Philippines, advocating universal basic income for Filipinos. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. Divico Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. DBuzz, Web3 microblogging app promoting freedom of speech and content ownership. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, the all-in-one productivity tool for dietitians and nutritionists. Spotify Team, podcast launch, production, editing, and management company helping increase podcasters' efficiency. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and virtual maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. PH Startup Online, explore Filipino startups online, browse their products, find careers, listen to their stories. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Sirius MD, Pocketworks, Founders Launchpad, Uplift Code Camp, Agile Data Solutions, Hustle PH, Board Prep, Zales, and Pareto Consulting. Please support the podcast through the links in the description.